Nag-iba na to ah. Aba, nag-iba na ito oh. Dito na oh. Palabas. Ay hindi, dahil maraming reklamo. Pati talusin ako, nasakay na ng jeep ah. Oo, mag-ano kasi ako, mag-grand terminal ako. Bye-bye! Tricycle po kayo, ma'am. Hello guys, ito again si Soxy Mendoza. Pasensya na kayo at medyo malat ang boses ng inyong tindera. So guys, paki-like and paki-subscribe ng ating channel. Lambing ko na sa inyo. So guys, maaga tayong lumabas ng bahay at pupunta tayo sa pier at papunta tayo ng Manila at magsusource out tayo ng ating mga supplies dahil ngayon ay peak season, ngayong November and December, marami tayong mga PO. So, kailangan nating pumunta ng Manila. So, actually, hindi na natin kailangan pumunta dahil may established suppliers na tayo. Kaya lang, bilang entrepreneur at gusto kong makatiyak kung ano bang isusupply nila, kung ano bang quality. I am not after with the quantity, but yung quality talaga ayoko masira ang Iraya Life Enterprises. So guys, nandito na tayo sa pier at titingnan natin kung magagamit natin yung dati nating Supercat ticket na binilan natin sa promo noong 2019 bago mag-pandemic. Ito na nga guys, nakikita nyo na 150 pesos lang itong ticket na binayaran natin. So guys, ito nga at makikita mo dito sa pier ay marami mga pasahero. Umupo muna tayo dito guys. Dito tayo sasakay sa Supercat ng 11:30. Sinabi ng staff na bibigyan tayo ng ticket ng 11 o'clock. So actually ang alis ay 10:30. Kaya lang maghihintay tayo ng 1 hour para magamit natin yung ticket. Sayang naman kasi yung 600 pesos and we waited for 4 years bago natin magamit ito. So ang halaga ng ticket na yun ay 150 noon na binayaran natin ng promo ng Supercat before pandemic. So tayo guys ay naglibot muna dito. So nandito tayo sa may pasalubong center ng Mimpemco. So magtatanong tayo dito dahil tayo nagdi-display guys dito ng mga honey natin prior to pandemic bago ginawa ang pier na ito. So tayo guys ay nagtanong kung ang proseso ba, gaya din ba ng dati, yung kanilang payment terms at kung paano mag-display. So guys, dito sa katabi ay hahanap muna tayo ng ating pananghalian dahil I assumed na 11:30 ang alis ng fast crop na Supercat kaya bibili muna tayo dito. At eto nga guys, bumili muna tayo ng isang pansit, ang sarap-sarap. At isang tubig. Hindi muna natin ito kakainin guys dahil 10 o'clock pa lamang, medyo puno pa ang ating sikmura at i-impake lang natin ito sa ating gamit. At pag nasa barko na tayo ng 11:30 during lunch hour, kakain tayo dahil alam natin tayo ay magugutom. Ito na nga guys, umaalis na ang mga pasahero ng 10:30. Medyo naisip ko ay swerte naman nila at makakaalis na ng 10:30. But me, I have to wait for another 1 hour para magamit nga natin ang ticket natin na 600 pesos. Ito nga guys, kita nyo, i-display na nila yung signage na 11:30 ang alis ng sunod na fast crop which is the Supercat 11:30 at yan ang nakuha natin. Shout out kay Madam Aileen na tumulong sa atin para magamit natin yung previous mga tickets natin. Ito nga guys, in-screenshot ko pa dito yung sa pasahero, 600 pesos. Napakamahal against sa 150 pesos na binayaran ko. So guys, ito nga nag-uumpisa na magtayuan na ang mga pasahero ng 11:30 na fast crop na Supercat. At tayo nga ipipila na dito, pila-pila. Dito ang kinukuha nila ay ang hindi mura yung ticket, kundi yung binayaran mong 30 pesos na terminal ticket. Tinitingnan nila kung nakabayad ka ba o hindi. At ang ticket ng Supercat, yan ay pinipilas kapag nandun ka na sa may mismong sasakay na ng Supercat. Nandun na yung mga crew ng Supercat at doon nila pupunitin at i-inspectan ang iyong ticket. So guys, ito nga medyo maliwanag ang kapaligiran, walang ulan. At I assumed na maganda ang dagat although may paparating na bagyo. So guys, samahan nyo ako dito. There's nothing special sa pagsakay natin dahil dati-dati na ay tayo sumasakay dito sa fast craft na ito. Yung previous na umalis ng 10:30 Starlight Ferry na fast craft, mabilis daw yon. And I assume itong Supercat ay abutin tayo ng 2 hours, just like before. So, ito nga guys, ay papatayin muna natin at ako'y medyo natatakot sa maliit na, ano ba yun, indamyo o dadaanan dito sa Supercat, baka mahulog ang ating
ang ating camera. So guys, nandito na tayo sa loob ng Supercat at ihanapin natin ang pinakang upuan. Makikita nyo ay well-maintained naman in fairness, pero ito pa rin yung previous na napakatagal na panahon na kanilang barko. So guys, nandito tayo sa medyo unahan at nakakuha tayo ng ticket dito sa medyo unahan na medyo gitna at alam kong napaka-convenient ng travel na ito. Nung papalabas na tayo guys ng Batangas, nakasabay natin ang Tita Lucy. Ito ang Tita Lucy nga pala na aking co-teacher sa sa OMNHS na teacher. Retired na siya ngayon. Pakinggan nyo ang ating tawanan at napakasaya na nakita ko siya. Yung hotel na pinitirahan ko, ay buli-buli. Nag-Red Planet ako, 2 araw. Ay di, hindi. Yung mga trabaho ko nandito, gala-gala ko, baka sa ano ako, sa Friday. O, diba? Paborito ko talaga Tita Lucy. Kaway na ay, ganda-ganda Tita Lucy. Guys, nakalabas na nga tayo dito sa Port of Batangas. At palabas na tayo. Medyo na-surprise tayo. Iba na ngayon ang dinadaanan. At alam kong siguro nakalampag ang mga kinauukulan doon sa mga nakalagay sa Facebook na nahihirapan ng mga pasahero pagpasok ng pier ng Batangas. At ngayon nga na-surprise ako at napaka-convenient, napakaganda. Although paglabas mo dito ay medyo matubig sa kalsada at malakas ang ulan dito, ay napakalaking convenience sa mga mananakay ng barko. Particularly doon sa mga taga Mindoro Oriental at Mindoro Occidental. So lumabas muna tayo guys dito dahil tayo ay pupunta sa Grand Terminal. Kasi aabutin tayo ng napakatagal pag tayo nag-intay ng bus sa loob ng Batangas Port. Sasakay tayo ng tricycle papunta ng Grand Terminal. So naglakad muna tayo dito at kukuha nga tayo ng tricycle. Kung hindi man tayo makakuha ng tricycle guys, tayo ay mag-jeep papunta ng bayan and then at the same time bababa tayo papunta ng Grand Terminal. At napakabilis ng biyahe doon. So guys, tayo nga ay nag-Grand Terminal at nandito na tayo ngayon sa may Makati, sa may Pasong Tamo at nilalakad natin lang ito papunta dito sa Red Planet Amorsolo. Kasi fully booked yung hotel na tinitirhan natin lagi dito sa may Pio del Pilar. So nandito tayong guys malapit sa may Urban Avenue ba yan? Dito sa may Makati. So tutuloy na tayo dito sa Red Planet. Nag-book tayo dito ng 1 night lang dahil ng next day in the morning, early in the morning, ay imimit ko yung supplier natin dito, malapit dito. At I find it more convenient sa pag-stay natin dito. So, ito nga guys, nandito na tayo sa lobby at nag-book na nga i-confirm natin yung booking natin. At nakita ko naman ay napakalinis at napakaganda. Dito tayo sa 8th floor ng Red Planet Amorsolo. Pero lalabas din tayo mamaya guys ng kakain tayo dito. So ito nga guys, ang dito sa may Pasong Tamo ba ito, binabakbak ng kalsada. At pumunta tayo dito sa Hong Kong restaurant at kumain tayo ng pinakatanghalian natin, very light ng kinain natin ng lunch. Ito na rin ang ating hapunan. At ito nga, nasimot na natin ang ating kinain. Napakasimpleng chow pan at saka ano lang ang kinain natin, fish.